Okay, to be continued. Oh, so nasa ano na po tayo? Exodus 22. Almost the same naman po yung aral dito sa 21 and 22. Ang nakalagay po sa ating Exodus 22, ang nasasaad po dito ay Exodus 22 teaches that God desires His people to live with honesty, compassion, responsibility, and holiness. The chapter contains laws about protecting property, caring for vulnerable, making restitution for wrongs, and remaining faithful to God. Its central message is that our relationship with God should be reflected in how we treat other people. So, yan po ang ating Exodus 22. Ang pinaka-lesson po natin dito ay take responsibility for your actions, meaning kung ano man po yung ginagawa natin, nagre-reflect po yung sa ating personality. Kung tayo ay isang mabuting tao or mabait na tao. If we caused loss or harm to others, we should make things right. God values accountability and restitution. Respect what belongs to others. Theft, dishonesty, and taking advantage of others are against God's will. We should live with integrity. Yan po ang nais ng ating Panginoon. Care for the vulnerable. God specifically commands His people to show kindness to widows, orphans, foreigners, and the poor. Here, He hears their cries and defends them. So dapat po pala maging mabait tayo or mabuti tayo sa mga widow, sa mga byudo, mga ulila, sa mga foreigners, and sa mahihirap. Napakadali naman po ng batas ng Lord para hindi natin masunod eh. Practice generosity. Yan ang maganda. Kailangan maging generous tayo. Bakit po kaya yung ibang tao hindi nagiging generous? Bakit po sila hindi nila magawang maging generous? Napakasarap po yung gawain. Napakadaling gawain. Kasi po, kung talaga kayo ay may pusong mabait, pusong maawain, at pusong talagang mabuti, alam nyo, napakasarap po magbigay. Ako nga po gusto kong magbigay ng bigay kahit walang matira sa akin eh. Yan ang puso na meron ako. Sa totoo lang po yan. Hindi po ako mamabuti, pero God knows my heart. And I'm very, very grateful to God na binigyan niya ako ng pusong ganito. Masaya po kasi ako nagbibigay, tumutulong. Napakasaya ko po. Yan ang gusto ko po. At yan ang gusto ng puso ko. Okay? Generosity, God's people are called to lend and help those in need without exploiting them for personal gain. Pag nagbigay ka, huwag ka mag-iisip na ito'y may babalik sa iyo. Honor God above else. God forbids idolatry and calls His people to worship Him alone with faithful hearts. Live a holy life. God wants His people to be set apart, showing purity, obedience, faithfulness in every area of life. Napakadali po ng mga rules at batas ng ating Panginoon. Na kung ating titingnan, wala pong mahirap tignan. Basta mabuting tao kayo at talagang nananalig kayo na may Diyos na gusto nyo na makasama ang Panginoon. Ewan ko nga lang po, sa totoo lang kaya nga po ako nagtuturo sa mga young generation, yung aming grupo na prayer warrior group for young generation. Kasi po magandang ihulma ang mga kabataan sa pagsunod ng mga batas ng Diyos. Ito po ay parang computer sa kanilang utak. Kapag pinasendan mo sila ng words of God para itong madaling nag-enter sa kanilang utak at naunawaan po nila yan. Okay? So yan po ang gusto ko talaga
yung maisalin, maipasa, at maturuan ang mga kabataan. Sila po ay nangangailangan. To God be the glory. Salamat Panginoon sa panibagong araw na binibigay mo upang upang ako ay makapag-share na iyong banal na salita, magsisilbing sandata nila sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Loobin mo Panginoon na hipuin ang bawat isa na nakikinig upang sa ganung Panginoon matuto rin po sila o magbigay sila ng oras upang magbasa na iyong banal na salita. To God be the glory. See you tomorrow.